Bisi-bisihan nga po pala ang buntis for today's video at ito nga po at nagluto nga po pala ako ng puto cheese na kung saan ay pa-order nga po pala ito sa hipag ko at nagprito na rin pala ako ng isda at nagluto na rin ako ng ginataang gulay na ulam namin ngayong tanghalian. So ito na nga po at maaga nga po pala ako nag-asikaso nitong lulutuin kong puto cheese dahil maaga nga po pala ang pick up nito. Bali yung hipag ko lang pala nagpapa-order nito, ako lang po ang nagluluto. Kaya sa mga gustong mag-order ng kakanin sa kanya ay mag-direct message na lang po kayo at ito po yung account niya. Flex ko lang din pala itong imbudo na ginagamit ko sa paggawa ng puto cheese na kung saan maganda nga po pala ito gamitin dahil sa hindi nga po pala makalat kapag naglalagay ka ng mixture dyan sa molder. Kaya sa mga gumagawa ng puto dyan o kaya naman may mga negosyo katulad nito ay maganda ito gamitin. Kaya kung may balak ka nang bumili nitong imbudo, ilalagay ko na lang sa comment section ang link para makabili ka na rin. Pasensya na rin pala kayo no kung may nakikita kayong lumilipad dyan na langaw dahil sobrang dami talagang langaw ngayon dito sa amin. Hindi ko alam kung dito lang sa amin maraming langaw o sa inyong lugar din. Fast forward at ito na nga po at naluto ko na rin pala lahat ng puto cheese at pasensya na rin po pala kayo kung hindi ko nga pala na videohan yung buong kaganapan sa pagluluto ko nito dahil syempre nakikihiram lang po ako ng cellphone. May time po kasi na kinukuha ng partner ko yung cellphone niya kaya yung pag video ko ay paputol-putol. Ito na nga po at inasikaso na nga po pala namin itong pa-order ng hipag ko na 2-in-1 kakanin na 2 bilao at kung napansin nga po pala ninyo dyan na meron ng sapin-sapin, hindi po ako ang nagluto niya. Puto cheese lang kasi ang alam kong lutuin sa ngayon at yung kutsinta at saka sapin-sapin ay wala pa po akong kaalaman pero ganun pa man ay gusto ko din matutunang lutuin yan pero sa ngayon hindi pa muna. Nang matapos na nga po pala namin asikasuhin yung pa-order ng hipag ko na kakanin, ito naman nga po pala yung sunod na ginawa ko ang pag-aasikaso nga po pala namin ng ulam sa aming tanghalian. Namalengke nga po pala yung partner ko sa bayan ng Altavas at ito nga po at bumili nga po pala siya ng isda tapos bumili na rin pala siya ng gulay na pakbe. Kung napansin nga po pala ninyo yung partner ko nandyan na naman po pala sa gilid ko dahil sa plano niya na naman nga pong kunin yung cellphone niya dahil sa may pupuntahan nga pala siya. Nang makuha niya na nga yung cellphone niya, hindi ko na rin pala na videohan yung iba pang kaganapan ko sa pag-aasikaso nitong uulamin namin mamayang tanghalian. Nang nakabalik na nga pala dito sa bahay yung partner ko, ito na nga pala yung naabutan niya. Nagpiprito na nga po pala ako nitong isdang binili niya kanina. Nang naiprito ko na nga pala lahat ng isda, ito naman nga pala yung sunod kong niluto, ang ginataang gulay. Sa mga nagtatanong nga po pala kung ilang buwan na nga po pala akong buntis, 5 buwan na po pala akong buntis at sa darating na June ay mag-6 na po. Yung iba naman nagsasabi na hindi nga po halata na 5 buwan na nga po pala yung pinagbubuntis ko dahil nga po maliit daw. Maliit lang talaga ninyo tingnan yung tiyan ko dahil minsan damit po ng partner ang sinusuot ko at syempre kapag damit ng partner ko medyo may kalakihan. Ito na nga po at malapit-lapit na nga po palang maluto itong gulay na niluluto ko. Syempre pagkatapos maluto niyan, syempre kakain na kami ng tanghalian. Nilagay ko na rin pala yung gata at papakuluan ko lang ng ilang minuto tapos pag nakulo na yan ay okay na. So paano ba yan at kakain na kami ng tanghalian dahil luto na nga po pala itong ulam namin. And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!